Can I statement quick lang? Statement lang na mabilis, okay? Okay na? Okay. So yung main concern ko ngayon bilang minority leader, bilang tagapagsalita ng minority, bilang isang nasa oposisyon, ay yung tingin sa atin ng buong mundo. So, dalawa pong main concern. Una, meron tayong mahigit 10 milyong Pilipino na nasa abroad. Napakaraming Pilipino nagka-travel everyday. Pangalawa, yung investment sa ating bansa. Hindi sustainable yung paraan kung paano natin ina-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it. We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, tunay na pagbabago. Kailangan may makulong. Pero the way we're doing it, na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. I'll give you an example. Yung paggising natin ngayong umaga, yung issue tungkol kay Senator Joel Villanueva. Okay, all senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC Party List. No? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, may yan namang harassment sa inyo in part of the opposition? Let's see, after Ombudsman Remulla sees the documents na pre-provide na rin. Yung iba dun, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Senator Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Sir, sinong umaatake sa inyo? Sino? Sorry? Sino ang umaatake sa inyo sa Senado? Well, many, but definitely the mastermind. Can you Hindi name ba the mastermind? we've named it many times, and of course lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera. So wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export din nila sa ibang district engineer. That can be true or not. But until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi doon mo makikita yung motibo, di ba? And obviously, RG, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala doon sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Doon ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Di ba? So all throughout, yung kay President Erap, kay President GMA, yung yung mga investigasyon in the past, di ba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero wag tayong payag na ma-distract.
Kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo madisiplina ni Ombudsman Boying yung nagbigay sa kanya noon. Sir, anong advice yung kay Senate President kayong ipapareceive daw sa Senate yung particular na inilabas ni Secretary? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado. Di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa 8, 9, and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y naniniwala, mali yung Remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima. Na sa kagustuhan niya, ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pweba, walang ebidensya at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Sir, i-release nyo rin po ito bukas since sasalang sa budget ng Ombudsman. I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's just a show, di ba? So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re-reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede yun. Sir, Malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, kautulang ni Remulla pero taltak na agad yung informasyon yata at yung dinaya. It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not the mistake, but rather, is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado. Unwittingly na yung ibig sabihin, di mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka, and I don't believe Ombudsman Remulla will do that. I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Remember, no? Bawat distrito na may project ang 15 contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. Di ba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng pink, galit DDS, galit yung Marcos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan eh. Mga Pilipino, pag nagta-travel, kinakansyawan na, nakorap kayo eh. Bilangin nyo ha, duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong Kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000, 5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? Tawagin buong Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga ini-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why, lagyan natin ng konting ayos. Di ba? Let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't be helpful if it's just part of the circus.
So, Sen, yung ano po? Confirm lang po, gusto niyo po na yung mag-investiga sa ICI is meron ding opposition na kasama mismo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc., kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag apid-apid yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing, pabago-bago eh. Di ba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila na pagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. Di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na ina-live na yung hearing sa ICI? Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. 'Di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bullseye, kailangan focus tayo. Dapat ba sir may contempt power na yung ICI? No doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag-hearing walang contempt power. Di walang pumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. Ako, it's clear to me na ang Oplan lahat ngayon, Oplan, nung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag pumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na iligaw. Iligaw kung outside kung sino yung mga most guilty dito. Since si former Senator Trillanes nag-file ng plunder case against Senator Bongo and former President Duterte, your opinion on that, sir? Yeah. You know my opinion about the different people, etc. People who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can defend himself. Diba? So yun ang proseso. So if anyone has anything against anyone, i-file nyo. Diba? Yun ang tamang proseso. Pero yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito ligawan, nililigaw,